Pwede po ba akong kumain ng dinugan? Diba? May nagsasabi naman talagang huwag. Sabi naman ni Lord, kahit anong kainin mo, ubra. Meron nagsasabing huwag may dugo. Saan ka ngayon masaya? Kasi kamisan kinikitira natin masyado to play it safe. Remember that the Lord sets us free. Kailan kaya natin ma-appreciate yung kabaitan ni Jesus na sabi niya, I came that you may have life and have it to the full. That when the Son sets you free, you are free indeed. Marami sa atin, Jesus had already set us free, but we don't behave like free people. Lagi na lang naghahanap ng bawal ba o hindi bawal, pwede ba o hindi pwede. Ang higpit-higpit, ang sikip-sikip ng mundong ginagalawan, kaya nga namatay si Jesus para akuin na yung lahat ng kulang natin. Tanggapin nyo na hindi kayo magiging perfect kahit kailan, hindi magiging perfect yung kapatiran, kaya nga pinerfect na ng grace ni Lord. Yun na lang ang paglalagyan natin ng ating pansin. Kahit hindi perfect sa tingin natin yan, perfect yan sa tingin ng langit. Kasi pinuna na ni Kristo lahat ang kulang niya . Of course, a true believer will not abuse that. But a true believer will have peace, knowing that he cannot be perfect this side of eternity. And you charge to the cross whatever you cannot accomplish yourself. Kaya nga may cross. So relax and enjoy the journey. Hindi bawat bagyo nagpapalubog ng barko. Pero kahit man lumubog yun o hindi, pagka napuyat ka na, hindi ka na nakatulog, nag-alala ka na, para ka na rin lumubog nun. At kung natuloy ang paglubog, 2 beses kang lumubog. Nung unang ini-imagine mo at saka nung natuloy talaga. Ang problema sa sobrang imagination, kahit hindi matuloy ang paglubog niyan, at least minsan ka nang nagdusa, para ka na rin lumubog. That's why isa sa mga dapat nating dinidisiplina mga kapatid, yung pag-iisip, yung imagination. Sobrang imagination. Pastor, mag-aasawa pa kaya ako? Marami po nagkakahiwalay. O nagkahiwalay kayo, talaga hindi na kayo magkasundo. At least, siguro naman sumaya ka kahit 2 araw nung nag-honeymoon kayo sa Palawan. Nakahiram ka ng kasiyahan. Hindi meron ka ng baon hanggang tumanda kang kasiyahan. Binabalik-balikan mo sa iyong puso. Kesa you play it too safe, thinking baka maghiwalay din, wag na lang. Wala ka man lang naranasan. Kasi you play it too safe. Your safety is in the hands of Jesus. It's not really in your hands. So sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka laging manalig, at lagi naman natin siyang kasama. Gano'n natin katagal bago maunawa na kasama natin lagi si Lord. At hindi kasama na judgmental, kasamang umuunawa, nagpupuno sa kulang, nagpapatawad sa mali, nagpapaliwanag sa madilim, nagpapaayos sa magusot. Masarap siyang kasama, hindi katulad ng maraming religious people. Nakakainis kasama dahil lang higpit. No? Although of course, the Lord has very clear standards, but you must never forget that God is gracious. He wants you to be this, but if you cannot be this, His loves make you this, although you are not really. Pagka na-internalize natin mga kapatid, we will be more forgiving of ourselves. And we will be more forgiving and loving of other people. Then tatahimik ka sa buhay. Ano ang mga storm sa buhay na nasa puso? Guilt. Malaking storm yan. Ang daling guluhin ng taong merong guilt feelings. Ang dali niyang puyatin, ang dali niyang takutin. Anger, bitterness. Halos more than 90% of all psychological and psychiatric problems ng tao, ang pinagmumulan, anger, bitterness, envy. Pagka hindi mapagkatulog, gulong-gulo ang isip, laging nalilito, natatakot. Pagka talaga sinuri niya yung nakaraan, yung buhay niya, under informed interview o sharing, may lalabas at lalabas, may mag-emerge na isang pattern. Either ang taong ito nakulong sa isang galit nung araw na hanggang ngayon, galit pa rin niya. O galit niya sa mundo, sama ng loob at himutok. O kaya inggit, paninibugho. Yan ang dinadapuan ng mas marami pang mga bagyo. Kaya sabi sa Bible, don't give the devil a foothold. So don't let the sun go down on your anger. Ibig sabihin, sige, natural lang magalit, pero huwag mong patagalin. Kasi pag nasa loob mo yung galit, doon papasok si Satanas. Yun ang nagbubukas ng pinto, nasa loob na kasi siya . Magkaka-foothold. Ang iba pang mga evils. At ang mangyayari, lugi ka at the end of the day. Isa pa siyempre, na storm sa loob ng puso ng tao, inaalaga ang kasalanan.
Hindi naman yung kasalanan na dumadapo-dapo, dumadating-dating, napapatid-patid ka, nadadapa ko minsan. Nangyayari yun sa lahat. So don't over-condemn yourself or others. Pero yung kasalanan, alam mong kasalanan, ang tagal-tagal na, hindi mo malang itinataboy, inaalagaan mo pa, nagiging bagyo yun sa loob ng puso. Kasi hindi bagay yun na nasa loob ng ating puso, dapat alisin. So, ano ang tinutumbok natin lahat, mga kapatid? Kung madali kayong maligalig, madaling magulo, madaling matakot ng storms outside, nakakabalita lang kayo sa dyaryo, nadidig nyo sa TV, sa radyo, takot na kayo agad. Yung storm outside, ang daling pumasok, may kakampihan sa loob. Dapat bunutin. Tulad kay Mary Magdalene, pinaalis yun eh. Yung possessed ng legions, pinaalis yun. So, paalisin nyo rin yung nakatira sa inyo. Hindi siya bagay dyan. Ano ba yon? Jealousy, envy, doubt, guilt, anger, bitterness, or sin. Ang sin, ang simple-simple naman ang solusyon dyan, confess. Ngayon, hindi lang basta, "Oh Lord, as usual, nagkasala po uli ako, good night." Hindi ganong klaseng confession bago kayo matulog. Yung talagang inaamin mong mali ka, tinatanggap mong kamalian, at talagang sa Diyos mo yun, humingi ka ng tawad, at merong kang desisyon na sa abot na yung makakaya, hindi mo na babalikan. Ngayon, nabalik-balikan mo na naman dahil mahina ka, hingi ka uli ng tawad. Kasi hindi ka naman talaga perfect. Kaya sabi sa 1 John 1:9, He is faithful and just and will forgive us. No? Mabait ang Panginoon. Huwag lang nating inaabuso. Kasi ikaw din ang gagawa at iimbento ng sarili mong bagyo na naman. Confess. Seek forgiveness. Isa pang natitrace natin sa mga taong may mga psychological and psychiatric problems, madalas, alam nila may atraso sila pero hindi sila humingi ng tawad. May pride involved. Hindi nila inaamin ng pagkakamali, hindi nila hinihingi ng tawad, nagkakaroon ng bagyo sa loob. Madali ito na naman silang guluhin. So forgive, seek forgiveness. Paulit-ulit lang yan. Bakit kailangan ulit-ulitin? Kasi hindi naman natin yata naaalala lagi. Nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob, nag-iingat ka pa rin ng mga ganyan, ikaw ang naapektuhan yan. Forgive. And how do you forgive? You should have less and less of self-righteousness. Most of the unforgiving spirit comes from self-righteousness. Dapat ganito, alam ko ang tama, hindi niya ginagawa yung tama, yung may self-promotion. Pero pag inunawa natin yung kapwa, kasi ganito naman siya, kasi gano'n naman siya, kaya niya nagawa yun, dumadali ang magpatawad. Less judgmentalism. So love others, but very importantly, love yourself. Hindi yan masama. Sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, alam ni Lord, you must love yourself. And the way that you love yourself, love others. Masama lang, love yourself at yourself only. Marami rin mga tao, hindi tahimik ang loob because they don't love themselves. Paano mo malalaman na hindi mo mahal ang sarili mo? Wala ka nang ginawa kundi kumpara ang ilong mo sa iba at tapos laitin mo yung sarili. Hindi mo mahal ang ilong mo. Diba? Ano ngayon kung nakatingala ang ilong mo at nakakakolekta ka ng tubig pag umuulan? Mabuti nga, may tabo kang daladala kahit saan. Yung mga taong hindi mahal ang sarili, hindi matanggap ang buhok nila kulot. Pamisa-misa siguro, gusto mong maiba ng style, ipatuwid, pero kung talaga mong nakakalbo ka na sa laki ng chemical na nilalagay mo dyan para lang tumuwid, mahalin mo yung pagkakulot mo. Kung hindi ka magmamahal sa kulot mong buhok, sinong inaasahan mo magmamahal niyan? Hindi mo mahal ang malaki mong paa, anong gagawin mo? Ang laki talaga ng paa mo, mabuti nga yung mahirap ka matumba. Diba? Ang dami nating dapat mahalin sa sarili. Pag hindi mo minahal ang sarili mo, mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, inggit ka sa iba, bitterness yan. Diba? Ang noo mo halimbawa, pagkatambok-tambok, di mabuti nga, para madali kang makita mula sa malayo. Anong gagawin mo? Papipipiin mo yung bungo mo para mawala yung utak mo doon. Kaya kung ano-ano tuloy nangyayari sa mga tao, I am not against, at hindi naman tayo against yung konting enhancement, improvement dyan, but there's a basic thing about you that you have to learn to love. Because whether you like it or not, God loves you.